Magandang araw mga kaibigan! Welcome back sa channel. Ako si Sir Jay, ang inyong gabay sa lahat ng bagay tungkol sa research at iba pa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting bagay, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa kanilang thesis or research project. How to find a quantitative research topic. Ang pagpili ng tamang topic ay pwedeng maging nakakalito, pero huwag mag-alala, i-breakdown ko ito sa mga madaling hakbang para mas maging maayos ang iyong research journey. Simulan na natin! Step 1. Identify your area of interest. Dito magsisimula ang lahat. Pag-isipan kung ano ang talagang nagpapakilig sa'yo. Anong mga topic ang nagbibigay ng excitement o passion sa'yo? Kung mahilig ka sa environmental issues, baka gusto mong pag-aralan ang tungkol sa sustainability or climate change. Tandaan, ang topic na naayon sa iyong passion or career goals ay magbibigay ng mas maraming motivation sa buong research journey. Susunod, Step 2. Review the literature. Maaaring tunog boring ito para sa iba pero maniwala kayo sa akin, dito nyo makikita ang mga potential topics. Maghanap kayo ng mga academic journals, articles at studies sa inyong field. Hanapin ang mga gaps sa research, mga lugar kung saan may mga tanong na hindi pa nasasagot. Halimbawa, kung ang mga recent studies sa remote learning during the pandemic ay may mixed results, ito ay magandang gap na pwede niyong pag-aralan. Step 3. Practical relevance. Ang inyong research ay dapat tumutukoy sa isang real-world problem o may practical application. Hindi lamang nito gagawing mas impactful ang inyong trabaho, kundi mas magiging interesting din ito. Halimbawa, kung pinag-aaralan nyo ang edukasyon, pwede kayong tumingin sa epekto ng iba't ibang teaching methods sa performance ng estudyante, lalo na sa mga underfunded na paaralan. Ngayon, puntahan natin ang Step 4. Focus on measurable variables. Dahil gumagawa kayo ng quantitative research, kailangan ang topic nyo ay may mga variables na pwedeng sukatin numerically. Pag-isipan nyo rin kung paano kayo magkokolik ng data. Gagamit ba kayo ng surveys, experiments, or existing datasets? Ito ay mahalaga dahil ang paraan ng pag-collect ng data ay magdidikta sa buong research process nyo. Step 5. Define your scope. Madaling isipin ang sobrang broad na topic, pero tandaan, mas specific, mas maganda. I-narrow down ang inyong topic sa isang particular na aspeto o population. Halimbawa, imbes na pag-aaralan ang social media, pwede niyong tutukan ang epekto ng Instagram influencers sa brand loyalty ng mga kabataan sa urban areas. Ang mas defined na scope ay mas mapapadali ang inyong research. Step 6. Consult with advisors or experts. Huwag mag-atubiling lumapit sa inyong mga professor, advisor, o kahit sa mga kaibigan nyo. Maaari silang magbigay ng valuable feedback, mag-suggest ng resources, at tumulong mag-refine ng inyong mga ideas. Minsan, isang simpleng usapan lang ay pwedeng mag-spark ng isang magandang research idea. Step 7. Assess feasibility. Bago kayo sumabak ng gusto, siguraduhin ang topic nyo ay kaya nyong gawin gamit ang resources, oras at tools na meron kayo. Halimbawa, kung ang topic nyo ay nangangailangan ng extensive fieldwork o specialized equipment, siguraduhin meron kayo nito. Pag-isipan nyo rin ang oras na kakailanganin. Kaya nyo bang tapusin ang research sa time frame na meron kayo? Step 8. Explore current trends. Tingnan ang mga trending na topics sa inyong field. Maging ito man ay emerging technologies, social changes, or industry shifts. Ang mga trends na ito ay pwedeng magbigay ng sariwa at relevant na research topics. Halimbawa, dahil sa pag-usbong ng AI sa healthcare, pwede niyong pag-aralan ang epekto nito sa patient outcomes. Step 9. Think about data availability. Ang ilang topics ay nangangailangan ng maraming data, kaya isipin niyo kung saan niyo ito makukuha. Meron bang existing datasets na pwede niyong gamitin o kailangan niyong mag-collect ng sariling data gamit ang surveys or experiments? Ang pag-alam nito ng maaga ay makakatulong sa inyo nang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. At sa wakas, Step 10. Brainstorm potential questions. Isulat lahat ng research questions na pumapasok sa isip nyo. Hindi kailangan perfecto agad. Ang importante ay mag-flow ang ideas nyo. Kapag meron na kayong listahan, simulan nyong i-narrow down ang mga tanong sa specific measurable at syempre, interesting para sa inyo. Para tapusin natin, narito ang ilang halimbawa ng quantitative research topics na pwede nyong pag-isipan. In education,
the impact of online learning on academic achievement in high school students during COVID-19 pandemic. In healthcare, a comparative study of effectiveness of different weight loss programs on BMI reduction in adults. In business, analyzing the impact of customer loyalty programs on repeat purchase rates in retail. In psychology, exploring relationship between smartphone usage and sleep quality among college students. Sana ang mga halimbawang ito ay mag-inspire sa inyo na makahanap ng sarili niyong topic. Iyan ang lahat para sa video natin ngayong araw. Sana nakatulong itong guide para makahanap kayo ng perfect quantitative research topic. Kung nakatulong ang video na ito, bigyan nyo ito ng thumbs up at i-share sa mga kaibigan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para mas maraming tips at tricks tungkol sa research at iba pa. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. Ingat!